Niresolba agad ng Senate Impeachment Court ang kwestiyon sa kung ilang boto ang kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. 16 pa rin ayon kay Presiding Officer Senator Cheese Escudero kahit pa 21 senador lamang ang nakakalahok sa trial. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Emil, pagpapanagot, sabi ng prosekusyon, pagpapatalsik, sabi naman ng depensa, yan ang buod ng mga opening statements na magkabilang panig sa unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Paragraph 2 of the Rules of Procedure on Impeachment. Wala si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial laban sa kanya at sa halip ang kanya mga 14 na abogado ang humarap sa Senate Impeachment Court na pinapayagan naman ng rules. Sa pagsimula ng pagdinig, naghayag si Senator Judge Cheese Escudero bilang presiding officer sa isyu na ilang linggo nang pinagdedebatihan. Ilang boto ang kailangan para makonvict si Duterte? Gayong 3 senador ang hindi makakabahagi sa pagdinig, sina Senador Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada at Bato de la Rosa. Dahil mas mababa ang bilang ng mga present na senador, bababa din ba ang bilang na nakasaad sa saligang batas na 2/3 vote? Sabi ni Escudero, 16 na boto pa rin ang kailangan para sabihing guilty ang bise, gaya ng nakasaad sa saligang batas na 2/3 ng mga miyembro ng Senado. Tinukoy ni Escudero ang mga nakaraang desisyon ng Supreme Court. This is the prevailing law today. Whether we agree with it or not, we must abide by it. However, those who disagree are not without recourse, because this is without prejudice to the right of any party who holds a different view to seek judicial relief. And should the Supreme Court render a different ruling on this question other than what the chair has stated, this court and this representation shall faithfully abide by that ruling of the Supreme Court. Sa opening speech ng prosekusyon, inisa-isa ang basehan ng pagpapa-impeach kay Duterte. Ito ay pagpapanagot sa isang opisyal ng gobyerno na hindi mataas kahit kanino man. Katulad sa unang article na pagdedebatehan ng depensa at prosekusyon ng Article 4 o ang pagbabanta ni Duterte laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. None strikes more directly at the heart of constitutional order than this one. Walang Vice Presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang, this is not the republic deserved by the Filipino people. Pati na ang paggamit ng mga gawa-gawa lamang ng mga pangalan na tumanggap ng confidential funds tulad ni Mary Grace Piatos. Names that insulted the intelligence of the Filipino people. Mary Grace Piatos. Tanong ng prosekusyon, Kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot, bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Hindi upang usigin ang isang tao, hindi upang maghiganti sa kalaban, hindi upang manalo sa politika, kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi SOCMED narrative. sagot dyan ng depensa, maliwanag ang gustong mangyari ng prosekusyon. Gusto lamang nilang tanggalin sa pwesto ang Vice Presidente gamit ang isang fishing expedition o paghahanap ng ebidensya na labag sa konstitusyon. Ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. The prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. Nagpatikim din ng depensa ang panig ni Duterte tulad na lamang sa umunoy maling paggamit ng nasa 600 million pesos na pondo ng OVP o Office of the Vice President at DepEd. Aprobado raw ito ng Department of Budget and Management o DBM. Nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds. Sa huli ang idiniin ng depensa, The burden of proof is on the prosecution. And unless it discharges that burden, the accused need not even offer evidence on her behalf, and she will be entitled to an acquittal.
this is the law then. This is the law now. Nakausap ko ang abogado ni Duterte para tanungin kung nasaan ang bise at kung dadalo ito sa mga susunod na pagdinig. She's currently in a planning session with yung mga kasamahan niya sa OVP. Kung sa tingin naman natin na kinakailangan, they will advise her accordingly. Emil, para sa ating mga kababayan, tutok lamang dahil 92 days yan ng paglilitis na may 150 na mga testigo. Nandito na nga tayo sa banggaan ng mga ebidensya at kontra-ebidensya para malaman kung dapat nga bang i-impeach Vice President Sara Duterte. Emil? Maraming salamat, Joseph Morong.